Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 5, Quarter 3, Lesson 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa akdang naratibo, kwentong katatakutan, at pokus ng pandiwa, layon. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Nauunawaan ang tekstong naratibo, kwentong katatakutan. Naibibigay ang sariling solusyon sa suliranin. Naiuugnay ang mga pangyayari sa teksto sa sariling karanasan. Nagagamit ang mga salitang may formal na definisyon sa pagbuo ng pangungusap. Nagagamit ang angkop na diksyon, kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa kahulugan. Pokus ng pandiwa. Natutukoy ang mga elemento ng multimedia. Video, clip, film, slideshows at iba pa. Unang araw. Tanong mo, mukha mo. Panuto, pagpapakita ng mga larawan at magbibigay ng tanong. Tingnang mabuti ang mga larawan. Ano-ano ang nakikita ninyo dito? Kwentogram, pagpapakilala sa kwentong katatakutan. Ipahayag ang bumabagabag sa damdamin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. 1. Nakabasa o nakapanood ka na ba ng kwento ng katatakutan? Maaring sagot, oo o opo. 2. Ano-ano ang mga naaalala mong kwento na nagbibigay takot sa iyo? Halimbawang sagot, mga kwento galing sa KMJS, mga kwentong White Lady, Tikbalang at marami pang iba. 3. Paano mo ilalarawan ang mga tauhan sa kwento ng katatakutan na nabasa o napanood mo? Maaring sagot, mga nakakatakot, kulay puti ang mata, mukhang madungis, walang tsinelas. Saliksik sagot, bago basahin ang kwento ng kababalaghan, saliksiki ng kahulugan ng mga salitang nakatala sa diksyonaryo, sa internet, o sa iba pang resources. Huwag kalimutang itala kung saan kinuha ang definisyon ng salita. Unang kolum, salita. Pangalawang kolum, pinagkuhanan o source. Pangatlong kolum, kahulugan. Narito ang mga halimbawang sagot. 1. Bruha, panitikang bayan o alamat o kwento. Isang babaeng may kapangyarihang mahika, kadalasang itinatampok bilang kontrabida. 2. Mangkukulam, paniniwala o pamahiin o alamat. Tao na sinasabing gumagamit ng kulam o itim na mahika upang makapinsala sa iba. 3. Karayom, gamit sa pananahi o bahay. Matulis na bagay na ginagamit sa pagtatahi, may butas sa dulo para sa sinulid. 4. Walis tingting, gamit sa bahay o kalinisan. Walis na gawa sa tingting ng niyog, ginagamit sa pagwawalis ng bakuran o labas ng bahay. 5. Itim na damit, sa wikain o pahayag o pananalita,
lubos na angkop o bagay na bagay. Halimbawa, ang sagot mo ay damit na damit sa tanong. Kaugnay na paksa bilang isa, ang aking pamilya. Pag-isipang mabuti ang mga sumusunod na tanong. Narinig mo na ba ang salitang bruha o mangkukulam? Paano mo ilalarawan ang itsura ng isang bruha? May kaibahan ba ang bruha sa mangkukulam? Panoorin o pakinggan ang kwento ng inyong guro tungkol sa Bruhahaha, Bruhihihi ni Maria Corazon Remigio. A. Ibigay ang solusyon sa suliraning nakasaad ayon sa binasang kwento. 1. Takot daw ang mga bruha sa malinis na bahay. Sagot, panatilihing malinis ang bahay hindi dahil sa takot sa bruha, kundi bilang tanda ng disiplina at respeto sa tahanan. Huwag basta maniwala sa sabi-sabi. Mas mainam ang ebidensya kaysa haka-haka. 2. Kaliwang kamay daw ang ginagamit ng mga bruho at bruha, sabi ni Lola. Sagot, igalang ang paniniwala ng matatanda, pero turuan ng mga bata na huwag magdiskrimina sa kaliwete. Ang paggamit ng kaliwang kamay ay hindi palatandaan ng kasamaan. Ito ay likas na pagkakaiba. 3. Hindi talaga ako takot kay Mrs. Magalit. Ayaw ko lang siyang makita sa gabi. Sagot, harapin ang takot sa pamamagitan ng pag-unawa. Kilalanin si Mrs. Magalit sa liwanag ng araw. Baka siya ay mabait at misunderstood lamang. Ang takot ay kadalasang bunga ng imahinasyon, hindi ng katotohanan. 4. Naghagalpakan at naghagigikan ang mga tao nang makita nilang nadapa si Mrs. Magalit at natanggal ang pustiso nito. Sagot, turuan ng mga bata ng GMRC, huwag pagtawanan ng kapwa sa kahihiyan. Maging maunawain at magpakita ng malasakit sa halip na pangungutya. 5. Napahiya ako sa pag-aakalang bruha si Mrs. Magalit. Sagot, humingi ng paumanhin at matutong huwag agad humusga sa itsura o kilos ng iba. Ang tunay na ugali ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa pakikitungo. Kwento-neksyon. Pag-uugnay ng pangyayari sa teksto sa sariling karanasan. Humanap ng kapareha. Basahin ang ilang pangyayari sa kwentong binasa. Iugnay ito sa sariling karanasan. Pangyayari bilang isa. May kapitbahay kaming bruha dahil sa kanyang itsura. Patay ang buhok, malaki ang butas ng ilong, at matalas kung tumingin. Pag-uugnay sa karanasan. Halimbawa, pangyayari bilang dalawa. Dumadagungdong ang malulutong niyang halakhak na parang dumadagungdong ang lupa. Pag-uugnay sa karanasan. Halimbawa, pangyayari bilang tatlo. Humikbi si Mrs. Magalit nang nadapa siya at naputol ang kanyang pustiso. Naawa ako sa kanya at tinulungan ko siya. Pag-uugnay sa karanasan. Halimbawa, pangyayari bilang apat. Nagsisi ako sa mga maling iniisip ko kay Mrs. Magalit. Simula noon ay Lola na ang tawag ko sa kanya at hindi na bruha. Pag-uugnay sa karanasan. Halimbawa,
Ikalawang araw. Pagproseso ng pag-unawa. A. Basahin ang nakasulat sa talahanayan. Ipaliwanag ang kahulugan ng kilos ng tauhan o pangyayari batay sa kwentong binasa. Isulat ang sagot sa patlang. 1. Napapahagikgik si Mrs. Magalit at parang naiipit kung siya ay tumatawa. Bruhahahaha, bruhihihihi. Kahulugan, ipinapakita nito na si Mrs. Magalit ay may kakaibang paraan ng pagtawa na maaaring nakakatakot sa iba pero sa totoo ay siya ay masayahin. 2. Naghagalpakan at naghagikgikan ang mga tao nang makita nilang nadapa si Mrs. Magalit. Nagmukhang bruho at bruha sila sa aking paningin. Kahulugan, ipinapakita nito na ang mga paniniwala o pamahiin tungkol sa bruha ay hindi totoo. 3. Laking gulat ko nang hindi natakot sa walis si Mrs. Magalit. Kahulugan, ipinapakita ng eksenang ito na ang pagtawa sa kapwa sa oras ng kahihiyan ay hindi tama. 4. Hay nako iha, mahirap tumandang mag-isa. Wala na akong asawa, wala akong anak, at wala akong apong tulad mo. Kahulugan, ipinapakita ng linyang ito ang kalungkutan at pangungulila ni Mrs. Magalit. Ipinapahiwatig nito na ang kahalagahan ng pakikipagkapwa, pagmamalasakit at pagbibigay ng oras sa mga matatanda na maaaring nag-iisa. 5. Ang lungkot-lungkot ni Mrs. Magalit kaya nanood kami ng TV para maaliw siya. Kahulugan, ipinapakita nito ang kabutihang loob ng bata sa pagtulong sa kapwa. Ang simpleng pakikisama at pagbibigay aliw ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pag-unawa sa damdamin ng iba. Dulaan tayo. Batay sa kwentong binasa, gumawa ng maikling dula na may parehong tema. Bumuo ng 12 miyembro sa bawat pangkat. Tiyakin na ang itatanghal na dula ay hawig sa binasa at maging malikhain sa pagtatanghal. Gawing batayan ang rubric sa pagmamarka. Narito ang rubric sa dula-dulaan: kaangkupan, pagkamalikhain, organisasyon at kahandaan. Ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2. Focus ng pandiwa, layon. Basahin natin ang mga pangungusap mula sa ating binasang kwento o napakinggang kwento. 1. Masasayang palabas ang pang-alis ng lungkot ni Mrs. Magalit. 2. Hinainan ko ng biskwit si Mrs. Magalit. 3. Ang tubig ay inabot niya sa kaliwang kamay. Mga tanong. 1. Ano ang napansin sa mga nakapulang salita? Sagot. Ang mga nakapulang salita ay tumutukoy sa layon ng pandiwa. Ito ang bagay na tumatanggap ng kilos o pinagtutuunan ng aksyon. 2. Paano ginamit ang mga pandiwa? Sagot, ginamit ang mga pandiwa upang ipakita ang kilos na nakatuon sa layon o bagay na tinutukoy sa pangungusap. Hindi ang tagaganap ang binibigyang diin, kundi ang layon ng kilos. 3. Ano ang mga panlaping ginamit sa bawat pandiwa? Sagot, pang-alis, panlaping pang. Hinain, panlaping in at an. Inabot, panlaping in. 4. Anong tanong ang sinasagot sa pandiwang ginamit sa bawat pangungusap?
Sagot, ang mga may salungguhit ay sugnay na di makapag-iisa dahil hindi ito buo ang diwa. 5. Paano naiba ang focus ng pandiwa sa iba pang focus? Sagot, sa focus sa layon, ang layon o bagay ang binibigyang diin sa pangungusap, hindi ang tagaganap ng kilos. Sa ibang focus tulad ng focus sa tagaganap, ang gumagawa ng kilos ang tampok. Dito, ang kilos ay nakatuon sa kung ano ang ginawa sa isang bagay, hindi kung sino ang gumawa. Focus ng pandiwa. Tumutukoy ito sa ugnayan ng pandiwa at paksa ng pangungusap. May iba't ibang focus ang pandiwa: aktor o tagaganap, layon, ganapan at sanhi. Focus layon. Ang focus ng pandiwa ay pinaglaanan ng kilos o ang paksa ng pangungusap ang pinagtutuunan ng aksyon. Ito ay sumasagot sa tanong na, ano? Ginagamit dito ang mga panlaping i, an, ipa, in, at hin. A. Humanap ng kapareha at sagutin ang sumusunod na tanong. Sagutan natin. 1. Ano ang ibig mong sabihin o pagkakaintindi sa focus sa layon? Sagot, ang focus sa layon ay kapag ang layon o bagay ay pinagtuunan ng pansin sa pangungusap. Ibig sabihin, ang mahalaga ay kung ano ang ginawa o kung ano ang pinag-uukulan ng kilos, hindi kung sino ang gumawa. 2. Ano ang iba't ibang uri ng focus ng pandiwa? Sagot, 1. Tagaganap, kung sino ang gumawa ng kilos. 2. Layon, kung ano ang pinag-uukulan ng kilos. 3. Ganapan, kung saan naganap ang kilos. 4. Tagatanggap, kung kanino ang kilos. 5. Kagamitan, kung anong gamit ang ginamit sa kilos. 3. Ano ang kaibahan ng focus layon sa focus aktor? Sagot, focus sa aktor, ang sino ang gumagawa ng kilos ang mahalaga. Focus sa layon, ang ano ang pinag-uukulan ng kilos ang mahalaga. 4. Magbigay ng 5 halimbawa ng pandiwang may focus layon. Sagot, kinain ang manggang hinog ng bata. Ininom ni Carla ang malamig na tubig. Binili ni Kuya ang bagong sapatos. Sinulat ni Ana ang liham para sa guro. At niluto ni Lola ang adobong manok. B. Guhitan ang focus layon sa bawat pangungusap. 1. Nilinis ni Nanay ang bahay namin. Sagot, ang bahay namin. 2. Kahit marumi ang tsinelas ni Mrs. Magalit ay pinapasok ko pa rin siya. Sagot, ang tsinelas ni Mrs. Magalit. 3. Biskwit at juice ang inihain ko kay Mrs. Magalit. Sagot, biskwit at juice. 4. Ang masasayang palabas sa telebisyon ang pamawi ng lungkot ni Mrs. Magalit. Sagot, walang focus layon sa pangungusap na ito. 5. Mula noon ay lola na ang ipinapatawag ko sa kanya at hindi na bruha. Sagot, lola. C. Magtala ng 3 sitwasyon sa tinalakay na kwento na nagpapakita ng magalang na pakikipag-usap at pakikitungo sa mga nakatatanda. Sitwasyon na nagpapakita ng magalang at pakikipag-usap o pakikitungo. 1.
Isang estudyante ang lumapit sa kanyang guro upang humingi ng palugit sa pagsumite ng proyekto. Ma'am, maaari po bang humingi ng kaunting palugit sa pagsumite ng proyekto? May sakit po kasi ako nitong mga nakaraang araw. Pasensya na po at salamat sa inyong pag-unawa. 2. Isang bata ang bumati sa kanyang kapitbahay habang naglalakad papunta sa paaralan. Magandang umaga po, Tita Liza. Ingat po kayo sa inyong paglalakad. 3. Isang mamimili ang nagtatanong ng presyo sa tindera sa palengke. Magandang araw po, ate. Magkano po ang 1 kilo ng mangga? Salamat po. Paglalapat at pag-uugnay. A. Sumulat ng 5 pangungusap ng focus layon gamit ang mga pandiwang nakasaad bilang gabay. 1. Ipaluto. Pangungusap, ang adobo ang ipaluto. 2. Inabot. Pangungusap, ang bayad ay inabot ko sa cashier gamit ang kaliwang kamay. 3. Tinawanan. Pangungusap, ang nadapang lalaki ay tinawanan ng mga bata sa kalsada. 4. Ipasabi. Pangungusap, ang paalala tungkol sa proyekto ay ipasabi ko kay Mark sa kanyang mga kaklase. 5. Pinaupo. Pangungusap, ang bagong bisita ay pinaupo namin sa pinaka-komportableng upuan. B. Paano mo ipapakita ang pagiging magalang mo sa bawat sitwasyong nakasaad? One. May kumatok sa inyong pinto. Nang buksan mo ay isang matandang pulubi na nanghihingi ng inumin. Ano ang gagawin mo? Pagtugon, magalang kong kakausapin ang matanda at bibigyan ko siya ng malinis na tubig. 2. Nakasakay ka sa bus nang makita mong may matandang sumakay at mahina na. Paano mo ipapakita ang paggalang sa kanya? Pagtugon, agad akong tatayo at magalang na mag-aalok ng aking upuan. 3. Papasok ka na sa inyong paaralan nang masalubong mo ang isang matandang lalaki dahil siya ay naliligaw. Paano mo ipapakita ang pagtulong sa kanya? Pagtugon, lalapitan ko siya ng magalang at tatanungin. 4. May kapitbahay kayong tinatawag na aswang dahil bihira siyang lumabas ng bahay at dahil na rin sa kanyang itsura. Narinig mong pinag-uusapan siya ng mga kapwa mo bata sa tindahan. Ano ang sasabihin mo sa kanila? Pagtugon, hindi tama na tawagin siyang aswang. Hindi natin siya kilala ng lubos. Baka mabait siya at may pinagdadaanan lang. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. A. Magsaliksik ng kwentong katatakutan sa aklat o maaaring maghanap sa internet. Basahin o panoorin ito. Isulat ang buod nito sa pamamagitan ng story map. Gawing gabay ito. Mga tauhan, lugar, pagkakasunod-sunod ng pangyayari, at wakas. B. Batay pa rin sa tekstong binasa, magtala ng 3 pandiwa at gawin itong focus layon. Isulat ito sa kwaderno.
Pagpapahalaga sa damdamin ng kapwa. Basahing mabuti ang sitwasyon at pagnilayan ang sagot hinggil dito. 1. Sa iyong palagay, dapat bang pagtawanan ang tao sa kanyang panlabas na anyo? Sagot, hindi dapat pagtawanan ang tao sa kanyang panlabas na anyo. Ang itsura ay hindi sukatan ng ugali o pagkatao. 2. Napatunayan mo na hindi pala bruha si Mrs. Magalit. Nalaman mo ang totoong dahilan kung bakit malaki ang butas ng kanyang ilong at nanlilisik ang kanyang mga mata. Hihingi ka ba sa kanya ng patawad? Bakit? Sagot, oo, hihingi ako ng patawad kay Mrs. Magalit. Mali ang aking naging panghusga sa kanya batay lamang sa itsura. 3. Kung ikaw ang bata sa kwento, ano ang mararamdaman mo nang makita mong nadapa si Mrs. Magalit at pinagtawanan? Sagot, makakaramdam ako ng hiya at lungkot. Hindi tama na pagtawanan ng kapwa sa oras ng kahihiyan. 4. Magsalaysay ng iyong karanasan tungkol sa pagpapahalaga sa damdamin sa kapwa. Humandang ibahagi ito sa klase. Narito ang halimbawang sagot. Isang araw, may kaklase akong umiiyak dahil hindi siya nakasagot sa recitation. Imbis na pagtawanan siya, nilapitan ko siya at sinabihang, okay lang magkamali. Pagsusulit. A. Basahing mabuti ang bawat tanong. Bilugan ng titik ng tamang sagot. One, inilarawan ng bata ang kanyang kapitbahay na si Mrs. Magalit bilang isang bruha. Alin sa mga sumusunod ang hindi paglalarawan ng bata kay Mrs. Magalit? Sagot, A. Maliit ang butas ng kanyang ilong. 2. Bakit nasabi ng bata na si Mrs. Magalit ay isang bruha? Sagot, dahil hindi siya pumapasok kapag may walis sa pintuan. 3. Paano nalaman ng bata ang tungkol sa mga bruha? Sagot, sinabi sa kanya ng kanyang lola. 4. Ano ang lumipad noong minsang nadapa si Mrs. Magalit? Sagot, ang kanyang magandang ngipin. 5. Noong nadapa si Mrs. Magalit, siya ay pinagtawanan ng mga taong nakakita sa kanya. Ano ang naging reaksyon ng bata sa nangyari kay Mrs. Magalit? Sagot, D. Siya ay naawa at inalalayan si Mrs. Magalit. B. Sumulat ng 5 pangungusap na may pandiwang focus layon. Pangungusap 1 hanggang 5. C. 4 na sulok ng pagkatuto. Ang 4 na pangkat ay kailangang pumunta sa 4 na sulok ng silid-aralan upang pag-usapan ang mga suliranin o sitwasyong may kinalaman sa pangangalaga sa nakatatanda o mga senior citizen. Bawat pangkat ay may kinatawan na lilipat sa ibang pangkat upang makipagpalitan ng kuro-kuro hinggil sa sitwasyon at magtutulong-tulong upang ito ay malutas. Sa paglipat ng bawat kinatawan ay may 3 minuto upang magtalakay. Oras na makabalik sa orihinal na kagrupo, pag-uusapan lahat ng impormasyong nakalap. Gawaing pantahanan, sa kwaderno, isulat ang aral na natutuhan sa kwento ng katatakutang binasa. Pumili ng may pinakamagandang aral na napulot at ipalahad ito sa klase. Pag-aralan ng tungkol sa maikling kwento para sa susunod na paksa.
Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!